A Warrior's Tale, Episode 4. Hay naku, alam mo, minsan talaga hindi ko maintindihan sa tinulong mo po. Hayaan mo na, ihinala natin ito lahat sa pamilihan. Hay, ano pa nga ba? Ano iyon? Parang tao. Ha? Saan? Ayun no, halika tingnan natin. Tao nga. Tingnan mo kung buhay pa. May pulso pa siya. Tara, dali natin sa kampo. Mga ilang minuto ang makalipas, dumating ang mga kawal ng prinsipe sa parehong lugar para kuhain ang katawan ni Yue. Ngunit wala silang katawan na tagpuan sa paligid. Sa palasyo, Kamahalan, walang katuwa na tagpuan ng mga kawal. Ilala nila ay sinunog ito ng mga bandido. Iwan mo muna ako. Nais kong mapag-isa. pagkalabas ng kanyang baitan, o yuno ko, si Raven ay napakagulhul. Dahil lingid sa kanilang kaalaman, siya ay nagpaplanong tumakas kasama si Yue. Makalipas ang ilang oras, siya ay lumabas sa hardin at nakita niya roon ang kanyang ama. Ama, hindi na po ko hahadlang sa pinaplanan niyong kasal. Mabuti naman kung ganoon, anak. Dahil lingid sa iyong kaalaman, ay ayaw ko rin ipakasal ka sa taong hindi mo mahal. Siya nga, ama? Oo, dahil alam ko ang tungkol sa inyo ni Yue. At ikinalulungkot ko rin ang nangyari sa kanya. A Warrior's Tale, Episode 5. Ang Kasal. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Prinsipe Raven at Unique. Lahat ay masaya libat kay Prinsipe Raven. Kamahalan, hinihintay na po kayo ng inyong ama't ina sa bulwagan. Pakisabing susunod na ako. At kinasal na nga si Prinsipe Raven at Unique sa araw na iyon. Sa kabilang banda na natili pa rin walang malay si Yue sa kampo ng nakabalier. Magigising pa kaya ito? Gawin lang natin ang lahat hanggat meron siyang pulso. Magigising pa kaya si Yue? At sa kanyang paggising, anong gagawin ni Prinsipe Raven? Ngayon kinasal na siya sa iba.